isa sa atin on-site and mga kapatiran po natin online nasa USA, Canada, Cayman, Australia, and Saudi Arabia. Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga, good evening sa bawat isa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Before tayo magpasimula ay tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na narito kami at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na karapat dapat purihin at sambahin sa lahat ng oras at panahon. Lord, sa umagang ito ay humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa knowingly and unknowingly, O Panginoon. Pakalinisin niyo po ang puso ng bawat sa amin upang maging karapat-dapat kami na humarap sa iyong bahay, sa trono ng iyong biyaya, O Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kami po ay inyong pinatawad na at pinilinis sa aming mga kasalanan, O Panginoon. Dalangin po namin ang aming sambahan ngayong umaga, Pastor Ribo, Panginoon, na siyang gagamitin niyo upang magbigay ng mensahe sa amin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-guide sa Kanya. At nawa po, Panginoon, ng mga aral na bibigay niyo po sa amin ngayong araw ay maipamuhay namin, O Panginoon. Ma-share namin sa aming mga kaibigan, kapitbahay at kakilala, O Panginoon. Patuloy naming maipamuhay ang lahat ng mga pag-aaral, mga lesson na binibigay niyo po sa amin, O Panginoon. Dalangin po namin yung mga kapatiran namin na patungo pa lang sa lugar na ito. Igay niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila at ilayo sa lahat ng uri ng sakuna, O Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang magpapala sa bawat sa amin sa araw na ito at sa mga araw pang darating, O Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessings na patuloy na binibigay niyo sa bawat sa amin, Panginoon. Sa mga trabaho, financial support na ginagawad niyo po sa amin, O Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na source ng lahat ng aming pangangailangan, O Panginoon. At taos-puso kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat sa amin, O Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan niyo lamang, O Jesus. Amen. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng mga announcement at makita po natin dun sa ating TV on screen on every Sunday po at 9 a.m. mayroon po tayong Sunday Church Prayer Time. By 9:15 po ay nagkakaroon din po tayo ng Sunday School. Ini-encourage po namin ang bawat isa na patuloy na dumalo sa Sunday School. Because Sunday School is also part of our worship service to the Lord. And ang worship proper po ay mag-start po every 10 a.m. ng umaga. And then during first and third Monday of the month ay nagkakaroon po ng GNCF Professional Bible Studies. Yun pong mga may time ay inaanyahan po namin na dumalo sa gawain ito upang makasama po namin kayo sa pag-aaral sa ating Panginoon. And then Tuesday po, prayer meeting online. Friday naman po at 6 p.m. and 7:45 ay mayroon pong Bible study rin po na pinangungunahan ni Pastor Armando Santos. And then 9:30 Saturday, men-women Bible study every first and third Saturday online naman po. And second and fourth Sunday on-site po. So, yun po mayroon din mga time
during that day ay inaanyahan po namin kayong dumalo. And then, once a month po ay nagkakaroon po tayo ng Arroz Caldo Outreach Ministry na ginagawa po natin dyan sa Loyola. And then, mag-antay lang po tayo ng mga announcement kasi po minsan ay nababago po yung mga schedule. But this coming Saturday po ay magkakaroon po tayo ng Arroz Caldo Outreach Ministry. And then, ang August message po, ang team natin ay Biblically Based Christian Practices. Sandigan po natin and foundation ng ating pananampalataya, faith, at gagawin at gawain ng practices ay ang Bible-based lang po tayo. Dito lang po tayo nagbe-base sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. And then sa August 22 po, ang ating kapatid na si Patty ay tutungo po sa California, USA bilang bahagi ng kanyang residence requirements na bago niya matanggap ang citizenship. So, maybe mga 6 months or year, mag-stay po siya doon sa US. And then, pagpapala ng ating Diyos ang sumabaybay sa kanya doon. Ang sabi nga po ay baya con Diyos Patty. And then, in the future, bibili po tayo ng trimmer para sa grass cutter, para po dyan sa ating garden. Kasi po, kaysa po nagre-rent po tayo, mas maganda na po na magkaroon po tayo ng sarili nating grass cutter. And then, complete na rin po yung, yung ating lunch sponsors. Ngayon pong August 18 ay sa pangunguna ni Ate Joy and Patty, sila po ang nag-share ng ating pananghalian. And then, August 25 and so on, ay magkakaroon din po tayo ng mga dance fellowship. Yun pong iba na willing na magsabi lang po kay Ate Puring or kay Tita Jojo para po, kayo po ay inaanyayahan namin. Welcome po ang bawat isa na mag-share ng blessing para sa ating church. And then, August 25 po, ang presider po natin, si Predicador Siegfried. And then, special number, si Brother Eric Bahum. At yung mga sumapit sa kanilang kaarawan, si Kuya Teddy Biluan and si Pastor Eli Yolanda. Happy birthday po. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoon sa bawat isa sa inyo. Pumasok po sa financial report po, pumasok po sa ating sambahan ay 23,370 at ang lumabas po ay 26. Medyo deficit po tayo and we encourage everyone po na yun pong mga love gift ay welcome din po para sa gawain ng ating Panginoon. And then, yung atin pong computer fund, meron na po tayong 31,500. Ang goal po natin is 50,000. So, doon din po sa mga kinakatok ang puso para magbigay po ng kanilang kakayahan para magkaroon na po tayo ng bagong computer. Ngayon po ay inaanyahan po natin ang ating ang choir, ang ating music team para sa ating worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay meron tayong pagkakataon na dalhin sa Panginoon ang lahat ng ating pasasalamat. Sabi nga po sa song, we glorify your name. So pag tayo po'y lumapit sa harapan upang magpasalamat, we glorify His name. Pag tayo po'y lumapit sa harap upang ipagtiwala sa Kanya ang ating pangangailangan o karamdaman, we glorify His name. Hindi lang po tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na tumanggap ng Kanyang kapangyarihan at pagpapala, bibigyan tayo ng pagkakataon to glorify His name. So, we will come later as we sing the song.
Alam kong may magagawa ang Diyos, and we invite you to glorify Jesus this morning. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon this morning. Let's give God the glory. Sa lahat po ng atin pong mga pasasalamat, sa lahat po ng ating pagpupuri, sa lahat po ng ating kahilingan, ipagkatiwala po natin sa Diyos, sapagkat siya po ay Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako sa atin. Oh, we thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. Panginoon, kami po ay nakatayo sa iyong harapan ngayong umaga upang magbigay sa iyo ng papuri. We give you glory. We give you honor. We give you praise sa lahat po ng mga dakilang bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin na iyong pinagaling sa kanilang karamdaman. God, we thank you for your power to heal. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na pinagpala mo, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. God, you supply all of our needs. Salamat po sa iyong pag-iingat, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsubaybay. We give you all the glory for all the great things you have done. We glorify you. Father, ngayong pong umaga kami po ay lumalapit sa iyong harapan on behalf ng aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. We thank you for Teddy, Father. Dalangin po namin si Teddy na patuloy mo pong pagpalain ng kanyang buhay. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon. Patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng kalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang kapangyarihan ni Kristo, Panginoon, ay mahayag sa buhay ni Teddy Biluan, ng kanyang buong sambahayan, mga kapatid, Panginoon, ng kanyang mga magulang. And we thank you, Father, that you have been faithful to him all these many years of his life. Salamat po sa buhay ni Pastor Eli Jolanda sa Canada, Father. We thank you, Panginoon, sapagkat ginamit mo siya sa maraming paraan, hindi lamang para mapag-isa ang kanyang buong mga kapatid sa Canada, kundi makapag-start ng isang gawain, Panginoon, that reaching out to many people in Canada. Bless him and give him more strength and health and many more years to serve you faithfully. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Patty, Father. Sa iyong pagpapala sa kanya from the time she was born all the way until she has finished college. You have been so good. You have been so faithful. You have been so generous. You have been so full of love and compassion. And now, Father, as Patty is going to another chapter of her life, on a new journey, in a new country, Father, dalangin po namin naman na kung paano ikay naging tapat sa kanya at sa kanyang buong sambahayan in her life here in the Philippines, you will do the same and even more in her life in the United States of America. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng opportunities for her to be able, O Lord God, to work or study
And God, to be blessed. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong dakilang kalooban sa kanyang buhay. Ikaw po ang maghari, ikaw po ang matanyag, ikaw po ang mag-glorify. And we know, Father, whatever she becomes, wherever she goes, your presence will always be with her. So we commit her to you today and every day of her life. Away from her mom, away from her lolo and lola and her family here, but never away from you for a single moment. So we thank you for all your good things in store for her. Father, dalangin po namin, Panginoon, ang aming pong patuloy na mga pangangailangan sa simbahan, Panginoon, ang aming pong pangangailangan sa isang bagong computer, ang aming pong pangangailangan, Panginoon, sa isang grass cutter, ang aming pong iba pang mga pangangailangan na alam namin, Panginoon, na kailanman ay hindi mo ipagkakait sa iyong mga anak na masisipag at masisikap sa paglilingkod sa iyo. So we commit this to you, knowing that you will provide generously. Panginoon, ngayong umaga, dalangin po namin aming mga kapatid na nasa harapan. Sila, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon. Some of them are not even here today because they are sick. We remember Brother Boy Cruz and Ate Isay. We remember, Father God, si Dico Hefty, Father God. We remember, Father, Brother Boy, Manolito, Panginoon. And there are many others who long to be here, but they cannot be here. And Father, we pray na sila po iyong i-reach out this morning. You touch them wherever they are. Let them feel your presence and your love and your power in their lives. Dalangin po namin, Panginoon, even as they watch ang aming pong gawain via online, na madama nila, Panginoon, hindi lamang ang aming love, ang aming joy and concern for them, but the power of God reaching out wherever they are in this world. Some of them are in America, in Canada, Australia, Europe, Middle East, wherever they are. We have a God that loves us all so dearly. Dalangin po namin mga kapatid namin sa harapan, Panginoon, na may mga pangangailangan. You know how heavy their shoulders. Dalangin po namin, Ama, that you supply generously everything they need. And we know, Father, we have peace in our hearts. You will take care of us. Sapagkat sabi mo, I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you to the end of the age. Father, anuman ang kahilingan ng aming kapatid na nasa harapan ngayong umaga, anuman ang kanyang burden, anuman, Panginoon, ang kanyang kaguluhan ng isip, anuman, Panginoon, ang kanyang alalahanin, iniiwan namin sa iyong altar ngayong umaga. In your presence, and the peace of God that passes all understanding will guard our hearts. Oh, touch us all. Speak to us all today. We give you all the honor and glory. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng pagbibigay ng ating tithes and offering sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessings na ibinigay niyo sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming handog, Panginoon. At karapat-dapat lamang po na ibalik namin, Panginoon, ang mga blessings na ito na ibinigay niyo po sa amin. In Jesus' name, we pray all of this. Amen.
Ngayon po ay tinatawagan naman po si Sister Solen para sa special numbers. Amen. Beautiful. Solen. Thank you, Lord. Salamat, Solen, for that beautiful number. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nanonood ng message ni Chairman last week tungkol po sa atin pong tinatalakay na theme na practices of the early Christians, at ang kanya pong topic ay priority of prayer. Kaya po susundan ko siya by means of reading to you the verse in Acts chapter 2. So tunay po na ito yung focus ng buhay ng mga alagad sa bagong tipan. Acts chapter 2, verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Talaga pong yun ang kanilang top priority sa New Testament. But before we dig into the message this morning, let's bow down our head to the Lord in prayer. Salamat po, Panginoon, sa beautiful spirit of worship that we have here this morning. Sa pamamagitan po ng aming awitan this morning, through EJ and the worship team, through the beautiful song of inspiration by Solen, opening our minds and opening our hearts, preparing us for the teachings of your words. Dalangin po namin, Ama, na magkaroon kami ng mababang puso at bukas na isip at tanggapin ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng aming kaluluwa. We thank you today in Jesus' name. Amen and amen. Biblically based Christian practices ang atin pong topic this morning, the fellowship of believers. So kung babalikan po natin yung ating verse sa Acts chapter 2, ang sabi po doon, they devoted themselves. So bilang mga believers, ito po yung kanilang main focus. They devote themselves to this. Ibig sabihin, talaga po namang ibinibigay nilang lahat ng kanilang lakas. Sa Tagalog nga po, verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili. So ito pong practices of the early believers, inilalaan nila ang kanilang sarili dito. Meaning ito po yung kanilang number one, priority. Sabihin nga po natin, priority. Thank you. Ano po ba ang priority nyo sa buhay? Siguro po minsan we need to revisit our priority. Sapagkat for some of us, ang priority natin ay pag-aaral, pagtatrabaho, o pagninegosyo. Those are all good. Those are all good. But what is for God is always the best. Good, better, best. These are good, but everything about God is always the best. Can you say amen? The best. Kasi po, everything we do for God is eternal. Eternal. Habang kumakanta po si Solen, ini-imagine ko lang, Aaron, ano kaya mapifeel ni Solen kung ma-realize niya na nung unang nakita ni Pastor ang daddy niya, nasa elementary school lang din ang daddy mo. Alam mo yun? Your dad was my student in CAM. Can you imagine that? Ang bilis ng paglipas ng panahon. Ang bilis lumipas ng panahon. Nung makita ko ng daddy mo, lahat ng buhok ko maitim. At marami akong buhok. Ngayon, wala na akong buhok. Sabi sa akin nung nagpagupit po ako, mami, sabi sa akin nung barber, wag na po natin gupitan sa itaas, wala na pong buhok. So dito na lang niya ginupitan, di na siya nagupit dito, wala na daw buhok. Mabilis lang po ang panahon.
So yung pong ating mga pag-aaral, mabilis po siyang lumilipas. O yung ating mga trabaho, marami po sa atin retired. Nung ako po yung unang napunta sa GNCF, lagi ko nakaka-encounter, Sister Piling, nagtuturo pa Sister Piling dyan sa Barangka. Kabarkada niya si Ate Silang dyan din sa Barangka. Sister Let din ay nagtuturo pa noong mga panahon na yon. But they are all now retired, enjoying the fruit of their labors. Taga nga po, ang hindi lang po talaga mag-retire dito, si Mrs. Santos at si Pastor Armando Santos. Ayaw mag-retire. Siguro ma'am, there comes a time when you need to retire and just see the world. Di po ba, no? You go to Australia, bisitahin nyo sila Rowie doon, you go to America, You've been working for more than 50 years. 50 years. Hindi mo lang maiwan, ma'am, ang PCS, no? Napakamahal mo talaga ng PCS. So, lumilipas po lahat. Aral, trabaho, negosyo. Pero yung mga bagay para sa Panginoon, kailanman ay hindi lumilipas. And so, the disciples, they devoted themselves to what? To the apostles' teaching. Sa Tagalog, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Naku, kanina, pagdating po namin ng misis ko, nakita natin yung mga kapatid nating devoted sa pagtuturo, devoted sa pag-aaral ng Word of God. Natutuwa ako sa kanila. Si Ate Hirang, 86 years old. Masakit ang ulo, masakit ang balikat, masakit ang tuhod. Pero talaga po namang all ears and all heart in studying the Word of God. Nagpa-participate. Lagi lang talaga kaming nabobo kaya kay Chairman, hindi kami makahula Pag may papahula, hindi namin masundan. Mga classmate namin, Sister Baby. Sabi ni Pastor kanina, ano nga ibig sabihin ng nada? Ang sabi Sister Baby, nada pa. Hindi, nada, nothing, hindi nada pa. Yeah, pero masisipag pong mag-aral yan sila sa kabila ng they are all old. Yan po ang what? Devotion ng mga alaga. They devoted themselves to the apostles' teaching. Wala po tayong teaching na hindi galing sa mga apostles. In fact, mabanggit ko lang po sa inyo na sa atin pong panahon, marami po ang medyo lumalayo sa salita ng Diyos. In fact, pinag-uusapan po namin, kilala niyo naman po siguro si Pastor Joey Umali, no? Joey Umali, siya po yung dating speaker ng Hardin ng Panalangin pagkatapos ni Pastor Marcelo. Siya po ang pumalit. Ngayon po ay malaki po ang problema nila sa United Methodist Church. Sapagkat nahati po sa Amerika ang United Methodist Church, marami po doon kasi ay naniniwala na pwede nang ikasal ang babae, sa lalaki-lalaki, same-sex marriage, at pwede na rin magpastor yung mga LGBTQ. So pwede kang bading na pastor ka, pwede kang tomboy na pastor ka, na pwedeng pastor ka na bading ka na may kinakasama kang lalaki na pastor ka. Meron pong ganyan sa Amerika. And dito po sa Pilipinas, nagkakagulo po at the moment ang United Methodist Church. So, pag po kasi humiwalay kayo sa turo ng mga alagad, talaga po magkakaroon ng confusions. Pero meron pong mga naninindigan, anuman ang sabihin ng Amerika o ng ibang mga bansa, we will remain faithful to the Word of God. Can you say amen? Faithful to the Word of God. Meron din po mga ganyang controversy ngayon kay Pastor Ed Lapis, sapagkat siya po parang humiwalay na sila ng FEBC, sapagkat marami po mga questions sa ilang mga teachings na ang feeling ng maraming evangelical ay humihiwalay sa Word of God. Ang atin pong pledge sa Good Neighbor Christian Fellowship, fads come and fads go, but we will remain faithful to the Word of God. Amen? Yan po ang aming sinupaan ni Chairman ang aming mga kamay nakapatong dyan Ayan. Na aming pong ipinapangako sa Diyos na habang kami po'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, wala kaming ibang ituturo,
ibabahagi, isi-share, kundi Word of God, Word of God. Sapagkat ang Word of God, mga kapatid, kailanman hindi nagbabago. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya po, they devoted themselves to the apostles' teachings, yung mga turo ng salita ng Diyos. At pagsasama-sama bilang magkakapatid. Priority po yun, yung pagsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon. Kailan po ba tayo nagsasama-sama? Kapag po araw ng pananambahan. Pag araw ng pananambahan, araw ng pagsamba, first day of the week. Yung po sabi sa Bible. And on the first day of the week, we gather together. Sa atin pong pananampalataya, Sunday is the first day of the week. Of course, may mga tao na sasabi na dapat Sabado. Pero sa atin pong nababasa sa Biblia, ang mga alagad, si Apostol Pablo, sinasabi niya, on the first day of the week. Sunday is the first day of the week. And we gather together. Yan po priority ng mga alagad. Ang pagsasama-sama bilang magkakapatid. Ang pagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay. So, di po ba? Biblical. Mga kapatid, yung pong ating fellowship meal ay biblical. Pagsasalo-salo sa pagkain. Kasama din po doon yung pagpuputol-putol ng tinapay. So, meron po tayong Holy Communion, meron din po tayong sharing of food. Kaya po salamat po kay Patty and Joy today for sharing our food. Praise the Lord. And we pray for you, Patty, na pagbalik mo, papakain ka ulit. Yan. And salamat po sa mga nakalista. Si Ralph, nakalista siya doon, and the others. Yan po pagsishare ng inyong blessing sa mga kapatiran. Yan naman po ginagawa ng mga alagad noon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain, at manalangin. So yung pong topic ni Pastor Armando Santos last week, ni Chairman, pananalangin. Kailangan po natin, mga kapatid, ng panalangin ng isa't isa. Huwag po kayo nahihiyang mag-share ng inyong prayer requests. Yun po ang na-appreciate ko kay Brother Boy Cruz. Very open siya sa kanilang kalagayang mag-asawa. Talaga po namang sinasabi nila yung kanilang prayer requests. Sabi ni Isay, Pastor, pag-pray mo, si Boy ay may CT scan. Pag-pray natin. Pastor, pag-pray mo, si Brother Boy ay meron siya ngayong chemotherapy. Open siya. So marami sa atin nagpe-pray tayo sa kanya. Ngayon po, kung ang inyo pong case ay medyo confidential, isi-share nyo pa rin. In fact, sabi po ni Ralph sa akin, Pastor, may konti kaming problema, pero alam na ni Chairman, pinagpe-pray ni Chairman. So if that's how you feel, huwag nyo pong sarilinin yung burden, huwag nyo pong sarilinin yung kabigatan at kalituhan. Share it with the Chairman. Share it with Mrs. Santos. Share it with people you know will pray for you. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung kayo po'y may mga karamdaman o kabigatan, sabihin po ninyo sa mga matatanda sa iglesia upang kayo ipanalangin. Maganda po yung may mga elders o may mga matatanda sa iglesia na alam mo na nananalangin sa iyo at ganun po idinidevote ng mga early Christians ang kanilang mga sarili sa fellowship, sa breaking of bread, and to prayer. You remember si Apostle Peter po ay nakakulong, pinakulong na Herodes. Itinali yung mga paa, nakakadena, yung mga kamay, nakakadena. Nananalangin ng church. Nananalangin overnight. Nananalangin ng church overnight. In the middle of the night, biglang lumitaw ang anghel. At kinalabit si Pedro, Pedro, gumising ka. Tayo na. Nakalag yung kanyang tangkala, nakalag yung kanyang tali, at sila'y lumakad, at tulog lahat ng guwardya. Kasi ang simbahan ay nananalangin. So maganda po kung kayo ma-hospital or anything, call a friend. Call a friend.
Mrs. Santos, pag-pray nyo nga po kami po ay nasa St. Luke's at kami po ay nasa emergency. It feels good to know that somebody is always praying for you. Can you say amen? In fact, mga kapatid, ano po ang purpose ng fellowship? Buksan po natin sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 10. Simulan natin, Ate Joyce, doon sa talatang 23. Dagdagan mo yung 23. Kasi ito yung topic namin kanina sa Sunday School, yung 23. Ang sabi po sa 23, Hebrews chapter 10, 23. Kaya magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Yan topic namin kanina, hope. Be joyful in hope. Christ in you, the hope of glory, the blessed hope of the coming of Jesus Christ. Napaka strong ng emphasis ng Bible sa salitang hope. Kasi po mga kapatid, kung habang tayo may hope, di ba, Chairman, you have something to look forward to. Something to look forward to. Sapagkat alam mo, God is working in ways we cannot see. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. There is no reason to be discouraged. There's no reason to be dismayed. There's no reason to be depressed because God is in charge and God is in control. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. So, let us hold unswervingly to the hope we profess. Yung ating pag-asang kino-confess. Why? For He who promised is faithful. Mga kapatid, napaka-powerful ng word na yan. Manghawakan tayo, Tagalogin po natin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hawakan po ninyo yung mga pangako ng Diyos. Tayuan natin yung mga pangako ng Diyos. Standing on the promises of God. Diba? We have a song like that. I'm standing on the promises of Christ, my King. Why? Because God who promised is faithful. So kung tayo may karamdaman, kung tayo may pangangailangan, tayuan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong mag-aalinlangan. Let us hold unswervingly to the hope we profess in Jesus, in the Word of God, for He, Jesus, is faithful, He who promised. And then verse 24, ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating lagi pong uma-attend ng fellowship. Huwag nating pabayaan yung ating fellowship. 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Gisingin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gisingin. Gisingin. Minsan kasi yung damdamin ng iba nakatutulog. Yung damdamin ng iba nanlalamig. Yung damdamin ng iba nang hihina. Gisingin ng konti. Oh. Gisingin. Para magising yung damdamin. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Let us consider how we may spur one another. Spur. Oh. Motivate. Challenge. Gisingin sa Tagalog. Spur one another towards love and good deeds. And kasunod niyang mabilis yung 25. Not giving up, meeting together. Tagalog. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti at huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon. Yun po ay hayag, panawagan ng salita ng Diyos.
Napakaganda po na meron tayong online. Pero mga kapatid, yung online ay ginagamit lang ng mga tao na walang paraan para dumalo. O, halimbawa, kayo po ay nasa ospital, wala kayong paraan dumalo, online. Kayo nasa Oman o nasa Saudi Arabia at wala kayong paraan para makadalo, you use online. Pero kung kayo po, mga kapatid, nasa Providence o nasa Pasig o nasa Santa Barbara at wala naman pong baha, mga kapatid, ang salita ng Diyos, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo. Sabihin niyo po, pagdalo. Oh. Huwag niyong kaligtaan ang pagdalo. Pag sa yung pagdalo, pag-join. Sa Diyos ka naman mag-explain. Lord, sorry, hindi po ako maka-attend today. Marami po ako labahin. Palagay ko po, hindi kalugod-lugod sa Diyos na kayo hindi sisimba dahil marami kayong labahin. Paano kung ipanalangin ni Chairman, Panginoon, lahat po ng hindi nagsimba today dahil sa labahin, matambakan nawa ng labada habang... o gusto niyo ba yun? Matambakan kayo ng labada, di na kayo makabangon. God knows where you are. And God knows that you should do your best to attend. Sabi dyan not giving up meeting together as in the manner or habit of some. Nagiging habit po kasi ng iba. Meron po ba kayong natatandaan na kasamahan natin na parang huli niyong nakita nung Pasko pa? Nung Pasko pa. Sino yun po yung huli niyong nakita nung Pasko pa? Naging habit na niya na hindi dumadalo. Iba po sa ating mga kaibigan, nakikita nyo lang pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, pag Pasko, pag Bagong Taon. Nagiging habit nila yung hindi pagdalo. Pero sabi ng Biblia, huwag. Huwag. Powerful word. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon. Mga kapatid, ang hindi pagdalo sa pagtitipon-tipon ay actually pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pagsuway. Hindi po nalulugod ang Diyos. In fact, nanggaling po tayo sa Olympics. Nanggaling tayo sa Olympics. Meron pong athlete doon na sinabihan siya na kapag ikay nagsalita, wala kang babanggitin about Jesus. Sinabihan siya ng ganon. At taga-Brazil ata, nakita ko lang po sa post. Taga-Brazil. So, dahil hindi siya makapagsalita, ginawa niya, nag-share siya about Jesus, sign language. Sign language. Jesus loves you. Sign language. So the camera is focused on her, seen all over the world, and she is sharing the word of Jesus sa sign language. And there are many others. Yung po palang Djokovic na nagte-tennis, is a Christian. At nung siya'y nanalo, siya po'y lumuhod in front of all the camera and raised his hands to God. Sabi niya, before I am a player, I'm a Christian. Marami pa po. Stephen Curry, ganun din. I am what I am because of God. And many others. Doon po na-reveal that even in the Olympics, there are Christians from all over the world who put Jesus first in everything, to promote Jesus, to talk about Jesus, to share Jesus to the world. Bagamat nagsimula ang Olympics, na yung mga organizer, they mock Christianity. You remember that? Na ang kanilang opening scene, yung mga lesbians and mga homosexuals mocking the Lord's Supper. That's how they started it. They mock Christianity. But in the end, it's the Christians that give glory to God for all His blessings. So mga kapatid, wag po nating gayahin yung habit ng iba na nagpapabaya sa mga gawain ng Panginoon. Sapagkat yan po yung pagsuway. Ano po sabi sa Biblia? Matthew 6:33, seek ye first, priority, the kingdom of God.
Ito po ang kingdom of God. So pag inunan nyo yung inyong grocery before the kingdom of God, sinusuway nyo ang salita ni Kristo. Pag inunan nyo yung inyong pamamalansya at paglalaba before the kingdom of God, sinusuway nyo ang kalooban ng Diyos. Jesus said, Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God." Kaya nga po sabi niya dyan, huwag niyong hayaan, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sana huwag niyong makasanayan yan. Di po ba? Yun lang pong pagiging late. Di ba, Chairman, nagiging habit yun nakasanayan, late. Nakasanayan. Kaya yung batang ang mga estudyante, dapat hindi nasasayang ng late. Kasi pag nasanay na late sa pag-aaral, late pati sa trabaho, late na sa lahat, pati church, lahat late. Nakasanayan niya kasi late. So dapat hindi niya makasanayan yung late. In the same way, hindi natin dapat makasanayan na tayo uma-absent sa simbahan. Mag-absent ka na sa iba, pero hindi ka dapat mag-a-absent sa simbahan. Huwag mong makasanayan. Ang sabi dyan, huwag nating kaligtaan. Don't neglect. Don't give up the meeting together. Kasi po sa meeting together, ano po nararanasan natin? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Encouraging one another. Yun po pala ang nagagawa ng Christian fellowship. We encourage one another. Nakita niyo po kami ni Doktora ngayong umaga na pumasok ng simbahan na kami pong pareho ay nakangiti. Pero alam niyo po ba na meron kaming mabigat na problema? Number 1, si Liam 2 linggo nang sumasakit ang tiyan. So bukas, dadalhin po namin papacheck up namin yung blood niya, whatever. Akala namin meron lang siyang amoebiasis, whatever. So I'm deeply praying for my son that he's okay. At si Liam ayaw na mag-aral, ma'am. Ayaw na niya mag-aral. 3 linggo pa lang po kaming pumapasok. Siguro na ipasok niya 2 araw pa lang. Mabuti na lang, kaibigan ko yung principal, ma'am, ano naman gagawin natin sa anak ko? Ayaw na mag-aral. Mamayang hapon po, yung kapatid ni Doktora na nagdadrive sa kanya, ma'am, ipapasok namin sa Marikina Valley Hospital sapagkat mag-start po siya ng dialysis. Ang kanya pong creatinine ay 1,300 sa kataas. So mamaya bubutasan siya dito pag dialysis. Yun po ang driver ni Doktora pag wala ako. Ang problema kayo ngayon, ma'am, pag wala siyang driver, paano na? Si Doktora siguro dapat matutong mag-drive. Kailangan na siyang matutong mag-drive. Kasi po siyempre, pag walang driver, ako magda-drive. Paano yung anak kong Liam? Yung anak kong Liam, pag wala si Daddy, hindi siya papasok. O ba't di ka papasok? Wala si Daddy. Paano na? So, kaya po, sabi niyan, encourage one another. Ang titingnan mo ang isang kapatid, akala mo walang problema, pero pag tinanong mo, di ba, natanongin mo, Sister Dory, lalapitan mo lang, tanongin mo, Sister, kumusta ka na? Ako biglang iyak na iyak. Sister Dory, tulungan mo ako mag-pray. Kung di mo kinumusta, hindi yun mag-open sa'yo. Nung sinabi mo, hi, umiyak na. Mabigat pala dinadala. Yun po mga kapatid, ang purpose kung bakit ang sabi ng Biblia, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Nilapitan kayo ni Chairman. Kumusta ka na? Iyak-iyak ka na. Ako, Chairman, wala na po kaming pambiling bigas. Yun lang pala, walang problema. Magkano ba sangkabang bigas? Pasalamat ka, nagsimba ka. Kung di ka nagsimba, hindi ka nabigyan ni Chairman ng sangkabang bigas. Di ba?
Kaya, amen. Sabi po dyan, huwag niyong kaligtaan ang inyong pagtitipon-tipon. Dito pag nagsimba kayo, may magpe-pray sa inyo, may mag-i-encourage sa inyo, may magpapalakas sa inyo, andyan ang Panginoon, may magpapakain sa inyo. Nagpa-cater ata si Patty nang galing sa The Vikings ata yan eh. Vikings ba yan, Patty? Ang dami ata. Ambers pala. Ambers. Yun, may soft drinks tayo ngayon. Praise the Lord. So mga kapatid, huwag niyong kaligtaan yung pagtitipon-tipon. I-reschedule niyo na yung mga trip niyo ni kumarin niyo. I-reschedule mo na yung labahin mo. Ba yung pagtitipon-tipon? Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kausapin niyo mamaya si Joy. Nakangiti yan, pero mas mabigat na ang kalooban. Mamimiss kaya niya si Patty. Buti kung 6 months lang. Kung 3 months lang, sabi ni Lolo eh. Masayahan. Baka yung 3 months chairman, maging 3 years. Pag uwi, may kasama ng Amerikanong boyfriend. Wag lang daw itim. Dapat yung pastor, maghanap ka ng pastor kaya doon, pauwiin mo dito. Papakilala namin, good morning everyone. We'd like to introduce to you the boyfriend of Patty, Pastor Joel Austin. Di ba? For all you know. So mga kapatid, huwag niyong kaligtaan yung pagtitipon-tipon. Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Nagkakagulo na po sa Israel, sa Iran, sa Iraq, sa Turkey, sa Russia, hindi nyo alam sa China. Hindi nyo alam, talagang malapit nang dumating si Lord. Ngayon pa ba tayo magpapabaya? Ngayon pa ba tayo magtatamad-tamad? Yung topic ni Chairman kanina the blessed hope of the coming of the Lord Jesus Christ. Ngayon pa ba tayo magtatamad-tamad? Si Ate si Ate Hira nga kanina ano ang iyong blessed hope? Sabi ni Chairman, ano ang iyong blessed hope? Yung pagpunta daw niya sa kaharian ng langit. Sabi ni Chairman, wag pa, hindi pa. Si Ate Hirang nandun na ang kanyang isip sa pagpunta sa kaharian ng langit. Kasi ready na siya. Kaya mga kapatid, napakahalaga yung ating mga pagtitipon-tipon. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa pagkakataon na kami po ay nagtitipon-tipon. Bigyan mo kayo ng pagkakataon, Panginoon, na palakasin ang loob ng isa't isa sa panahon na kami namumroblema, nabibigatan, nangangailangan. Tulungan mo po, Panginoon, na kami ay maging inspirasyon at encouragement ng bawat isa. Salamat po sa lahat ng aming mga kapatiran na nagmamahal sa iyong mga gawain. At patuloy mo po, Panginoong, i-glorify ang iyong pangalan in this church. May the Lord be glorified in this church, in our lives. Because God, you are faithful to us. We give you the honor and the glory and the praise in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. God bless you all. Para po sa ating closing prayer and benediction. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon to gather together in fellowship as believers, as one church, Good Neighbor Christian Fellowship. We are happy to be in the house of God. We are very excited to come to the house of God, where we can learn the Word of God, where we can share food and pray for one another, and give glory and honor to the living God. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, saan man may 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, ay nandun ka sa aming kalagitnaan. So we thank you for your presence here today. Dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong pagsasalo-salo, magsalo-salo kami bilang magkakapatid na puno ng kagalakan, kasiyahan at pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos.
At sa aming pong paghayo, ingatan mo po kami, samahan mo po kami sa buong sanlinggo na kami haharap sa hamon ng buhay, ang aming pag-aaral, pagtatrabaho, pagninegosyo, pang aming mga paglalakbay. Samahan mo kami, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwanan o pababayaan man at kami lagi mong iingatan sa iyong mga kamay. You are our peace that breaks down every wall. You are our hope. You are our joy. You are our inspiration. And we thank you, Father, because the God who promised is faithful. Oh, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Atin pong commitment verse, maging kalugod-lugwa ang suksa ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon na aking malaking ito at aking manang Diyos. Hello. Okay. Tinatawagan natin si Patty dito. And also the family. Please join us muna. We will pray for Patty. Okay, Pats? Baka meron gustong sumama sa inyo dyan. Bibili namin ng ticket. Yeah, Patty. Okay. And also the family, the uncle. Pastor, pag-pray natin si Patty. Meron din silang program na nihanda kanina, maya-maya. Sabay-sabay po ba kayong pupunta ng America next week? Baka ako sasamahan niyo si Patty all the way. Si Patty, eldest daughter namin, youngest daughter namin. Yeah. Magkamukha naman sila, pareho maganda. Yeah. Sige po, let's bow our head to the Lord in prayer. Father in heaven, salamat po sa family ni Chairman at ni Mrs. Santos na tunay pong malaking inspiration and encouragement sa aming lahat. Because they are all God-loving people, God-fearing people, and God-serving people. Salamat po sa kanilang napakagandang encouragement and example to the rest of us. That if you build your family on the faith of Jesus Christ, your whole family will be blessed from one generation to the next. And God, it is for your honor and your glory that we thank you, Father God, sa buong sambahayan ng aming chairman, Pastor Armando Santos. Tunay sa kanilang buhay, Panginoon, ay nagaganap ang mga salita ni Joshua that as for me and my whole family, we will serve the Lord. And they are serving the Lord. And we pray, Father, na patuloy mo silang gamitin sa maraming iba't ibang ministeryo sa aming simbahan. All for your honor and for your glory. And now, Father, sa paglisan pansamantala ni Patty, the eldest granddaughter, the youngest daughter, dalangin po namin naman na ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa kanyang puso, ang kagalakan ng Diyos, ang gabay ng Diyos, at kagandahang loob ng Diyos ang lagi niyang maranasan. That surely goodness and mercy shall follow her all the days of her life. Na bagamat siya'y malayo sa kanyang family sa Philippines, you will have a family for her in the United States. Nadalangin po namin, Ama, na sa bawat araw na siya'y nasa Amerika, ang kanyang buhay, Panginoon, ay magiging pagpapala sa marami. So we commit her to you today. Hawakan mo ang kanyang isip at puso, ang kanyang kalooban, ang kanyang buong pagkatao, at ma-reveal sa kanya ang magandang plano ng Diyos. We commit her to you. Bigyan mo siya, Panginoon, ng payapang biyahe, ng isang safe na biyahe, Panginoon, and you keep her always safe and healthy in the USA. We thank you for Patty's life. We thank you for Patty's ministry here. We thank you for Patty's good example to the young people and to the rest of us. Father, for all this, we give the highest glory and honor
and glory. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakan po ng panon para po kay Patty. Big clap for Patty. Patty will say something. You'll say something. Thank you po. I hope... Wait lang. Ay, nako. I am really excited to be able to go back again soon, but I'm really gonna miss church. It's not gonna be the same. GNCF will always be my home church, and I'm excited for to go back already, even if I haven't left yet. Thank you so much for your prayers. And yeah, see you soon. For our next lunch fellowship. Thank you. Okay, thank you, Patty. Ang haba naman nun. Yeah. So, tayo po ay kumain na. Teka, meron sinabi si Jojo na someone also brought si Jam ng pansit. So, we thank you for that. And ayun na, nag-iintay na yung mga magdadala ng pagkain sa atin. Okay, so just wait for your share, okay?